Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong si Baguio City Mayor Magalong at former Special Advisor po sa Independent Commission for Infrastructure, no? Mukhang salita ng salita, no, tungkol po dito sa komisyon na ito. Mukhang kalaban na po siya ng komisyon. Okay? At ganun din po si Senator Mark Villar, dating DPWH Secretary ni Digong, ay ipinatawag po sa ICI. Wala pong sinisino-sino mga kababayan. So lahat dito sangkot, no? Actually, ang DOJ ipapatawag din itong sila Mark Villar, the Villar family, si Cynthia Villar, si Camille Villar at si Senator Villar nga, no? Dahil nga po sa koneksyon nila dito sa isang kontraktor diyan sa Las Piñas na kanila pong first degree cousin na kumolekta ng 18.5 million contracts. 18.5 pesos million po na kontrata diyan po sa Las Piñas during the time of the Villars. Okay? So, shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So, unahin natin mga kababayan, itong si Magalong, mukhang binibira po ang ICI o ang pinatutungkulan niya dito ay si PPO and PCO USEC Attorney Claire Castro. Ito po sa Politico, yung article, may mga tinamaan kasi. Magalong says he is out of ICI. Kumbaga, tinanggal talaga siya. Magalong, kung tinanggal ka, bakit nauna kang nag-resign? Bakit hindi mo munang inantay muna, kinausap ka ng presidente? Inunahan mo Dahil napipil mo? Ganon? Ang sabi ngayon ni Magalong, may mga tinamaan kasi. Sino naman ang tinamaan dyan? Baguio City Mayor Benjamin Magalong said he is out as a special advisor of the ICI after he struck a nerve. Mukhang nakasalig siya ng damdamin with his effort to unmask those behind the multi-billion peso flood control scandal. Appearing at a Senate hearing on blockchain technology, Magalong took a swipe at Palace press officer. Tingnan mo, kalaban niya na ngayon si Attorney Claire Castro for allegedly undermining his role in the body that President Ferdinand Marcos Jr. created to investigate the anomalous DPWH projects over the past decade. Kumbaga kasalanan daw ni Yusek Castro pala to. Naga-undermine ka daw, Yusek Castro, ikaw ba yung nasalig? Did he struck a nerve sa'yo, Yusek Castro? Yan po yung sinasabi niya, He took a swipe at you. Nag-a-undermine ka daw. Doon sa role niya. Naku, nasaktan po si Magalong, Yusek. Dahil doon sa iyong sinabi. Masakit kay Magalong yung kaya inunahan niya ng mag-resign. Sabi nga naman ni Yusek Castro, sabi po niya, nawawalan siya ng oras bilang mayor ng Baguio City. Kasi ikaw Magalong, kung nasaan si Sec Dizon, nandun ka. So ano na ang role mo, ano na ang panahon mo sa pagiging mayor mo sa Baguio City? At constitutionality, may mali. Kasi hindi pwedeng magdalawang trabaho ang isang public servant. Nasa Constitution po, violation of the Constitution, Civil Service Code. Ba't ka nagagalit? Nagsabi lang naman ng totoo. Ang sabi lang ni Yusek Castro, re-reviewin po ulit. Kasi, ang ano lang sa'yo, special advisor. Pero, nagiging investigador ka. Mag-a-advise ka lang dapat. Pero, ang ginagawa mo, you are inspecting, you becoming an investigator. Hindi maganda, di ba? He said he was blindsided when Castro told a hastily called media briefing on September 26 that he was no longer an investigator of... Yun yung kinasasakit mo? Ang binigay naman sa yung trabaho is special advisor? A designation earlier given to him by Malacanang. Really? Kung ganun pala, may conflict of interest.
Unconstitutional yun, Pangulong Marcos. Nakita nyo ba yun? Ha? E.S. Bersamin, ikaw, dati kang Chief Justice. Dapat alam nyo yun. Yung nababiolate na constitutional provision. Diba? O, masama ba yun? Dapat ang ginawa mo na lang, kinausap mo si Yusek Castro. Ha? Sabihin mo lang, Yusek, paki-clarify nga, baka namamali tayo, ha? Ganon sana, pero bilang ikaw na madamdamin, masyadong matampuhin, feeling mo, kumbaga ayaw sa'yo ni Castro, hindi ganon. Bilang isang dapat, may matinong pag-iisip, very mild manner ka, hindi pinairal mo ang pagiging Duterte mo. Masyadong egotistic. Mayor ako, ha? Mayor ako. Yusek ka lang, Yusek ka lang. Ganon? Parang ganon ang dating? Hindi rumispeto si Yusek Castro? Kung yun ang sinasabi ng Malacanang sa kanya Sinabi ni Yusek Castro kung ano po yung napag-uusapan dito sa Malacanang ng presidente, yun lang po ang i-relay natin. Kung yun ang napag-usapan, re-reviewin lang yung designation mo. Bakit mo inunahan? Bakit mo inunahan? Napakadali lang ng problema mo. You talk to the Yusek. Hindi dahil siguro sa pagiging egotistical mo, sa pagiging Duterte minions mo, inuna mo o balat sibuyas ka tapos ngayon magngangak-ngak ka. Napakababaw naman ng iyong rason nang dahil lang doon hastily called. Hindi hastily called yun. That is a scheduled meet the press. Diba? Nagmamaktul ka? Ano ka? Sobra ka namang balat sibuyas para kang bata. Tantrums, manggalong. The mayor immediately tendo. O tingnan mo, ikaw ang nagmadali. Ikaw ang nag-hastily. You hastily. Ha? You nagmadali ka na gumawa ng isang action na ngayon siguro nire-regret mo. Sana nag-ano na lang ako. Kinausap ko na lang si Yusek. Ha? Sabi niya, I was really surprised when suddenly there's a press conference without even consulting me or calling for me, and suddenly binabanggit na doon, I'm not an investigator, I'm just a special advisor, when in fact sila naman ang gumawa ng designation. Dapat nilinaw mo na lang. Diba? Pwede naman mag-errata, mag-addendum si Yusek Castro. Sabi mo, pwede naman public law, I apologize. Pwede naman hindi. Nagmalaki ka. I think I struck a nerve. I don't like to expound further. Basta I believe I struck a nerve or several nerves. That's why they panic. Kaya ganun. Really? Ayun lang ha. You think. Pero wala kang ebidensya. So ang sisi ngayon nasa Malacanang, ang sisi si Castro. Magaling talaga mga kababayan. Ha? 'Di ba? Isipin mo Magalong. Bakit hindi ka nagaganyan, hindi ka nag-iingay nung panahon ni Digong nung sinabi niya na marami ring ghost project sa DPWH during his time? Did you ngaw? Like the meow? Mayor ka na ng Baguio City noong 2019. Kung talagang advokasya mo ang anti-corruption, dapat noong palang panahon ni Digong na niladlad niya yan na DPWH, nagbigay ka na ng investigasyon kay Digong, nagpresenta ka na, Mr. President, pwede ba imbestigahan ko? Ganun Dapat nag-ingay ka. Ako po, Mr. President, may listahan ako ng mga congressman, senator. Ito po yung mga korap. Ito yung mga insertions. Ito po yung mga ghost project nila. Bakit ngayon lang kay Pangulong Marcos? Bakit? Dahil takot ka kay Digong? Dahil alam mo sangkot si Digong? Dahil alam mo may masasalig ka rin? 'Di ba? Ang kapal naman ng mukha mo Magalong. 'Di ba? Nagsabi lang ng katotohanan si Yusek Castro. Titingnan lang po yung constitutionality, baka kasi may magreklamo. Bakit po ganyan si Mayor? Ha? Mayor siya tapos investigador? Pwede po ba 'yon? Ganun lang naman yun Titignan lang, re-reviewin lang yung constitutionality para hindi po mapulaan itong gobyernong ito. Kasi maraming mata, naka-microscope ang administrasyong ito sa mga anti-Marcos. Tapos sumali ka pa, nagbalat sibuyas ka. Andali naman ang problema Kinausap mo na lang sana para sabihin, tignan mo si Magalong, ang ganda ng attitude Hindi nagpa-apekto doon sa sinabi ni Yusek Castro. Kinausap niya, nalinawagan siya. Sana, niliwanag mo sa Malacanang. Hindi yung sinabi lang ni Yusek Castro na ganito po kasi, lilinawin lang. Nagbalat sibuyas ka na? Wow! Yan ang tinatawag niyong egotistical. Egotistical maniac. Power trip mga kababayan.
Di sana sinabi mo, Yusek Castro, usap tayo. Sino nagsabi sa iyo niyan? Ito ang pagkakaalam ko eh. O ito yung binigay sa akin. May pinirmahan ka ba? May pinirmahan ba ang Pangulo na nakalagay, Special Advisor at Investigator? O yan, Yusek Castro, ito, pinirmahan ng Pangulo. Kasama po ako, investigador ako eh. O ngayon, kailangang reviewin. Baka nagkamali sila dahil hindi nila alam yung provision sa konstitusyon o sa CSC. Di ba? As a public servant, you cannot hold dual position in a different manner. O, parang ganon. Titignan lang yung constitutionality, nagngaw-ngaw ka na, inunahan mo nang mag-resign. Eh ano ka? Spoiled brat ka. Temper tantrum ka. Egotistic kalimanyak ka. Animal? Tatak Duterte mga kababayan, ngayon ka lang nag-iingay nung panahon ng Pangulong Marcos, panahon ni Digong di ka nag-ingay. Sana ganyan ka rin, kaingay, ka-adelantado nung panahon ni Digong na sinabi niya yan. Publicly in-announce niya. Ang daming ghost project yan sa DPWH. O, nasaan kayo? Nasaan kayong mayors for good governance? Diba? Bakit tahimik kayo nung panahon ni Digong? Dahil alam nyo si Digong, baka ilaglag kayo sa helicopter. Ganon? O. Now, mga kababayan, eto, pasok naman tayo dito kay Mark Villar. Si Mark Villar po, hindi i-spare, hindi tutulungan ng DOJ. Now, eto pa, papatawag din po siya sa ICI. Politiko. Di pwedeng tahimik lang. Napakatahimik po ni Mark Villar. Sumasama pa to sa mga hearing-hearing. I think siya pa ang chairman dito sa Public Works, sa Senado. O ngayon, mababasag na katahimikan mo, Mr. Silencio II. Di pwedeng tahimik lang. ICI summon Mark Villar over infra projects during DWH stint. Correct, tama po yan. The ICI has summoned Senator Mark Villar to testify next week on alleged irregularities in flood control and other public works projects during his term as Secretary of DPWH. In a letter signed by IC Chairman, retired Justice Andres Reyes Jr., the Commission directed Villar to appear and testify under oath on matters relating to the planning, budgeting, execution, supervision, and monitoring of infrastructure projects under his watch. Remember, siya rin ang nag-appoint kay district engineers diyan sa 1st District ng Bulacan na si Engineer Henry Alcantara. Okay? The inquiry follows report that 18.5 billion worth of contracts were awarded to a construction firm linked to Villar's cousin. Ayan po yun. Ito po yung sinasabi ni DOJ Secretary Rimulya. 18.5 billion pala. Kasi I think ito lang isiniwalat po ito ng current representative ng Las Piñas, sino ba yung kalaban ni Cynthia Villar? Si Mark Santos yata yun, correct me if I'm wrong, yung representante na yan. Talagang binubusisi niya po yung mga ng Villar sa Las Piñas. Meron pala silang kamag-anak, first cousin na kontratista sa lugar nila, nakakuha ng 18.5 billion contract sa kanila. Tama lang yan, magpaliwanag ka Mike Villar. Hindi pwedeng tahimik lang, correct, nananahimik ka Tikom ang bibig mo parang silence is golden. Less talk, less mistake. O ngayon, tawag ka sa pinapatawag ka ng ICI. Sana naman, walang cover up sa ICI. Ayaw nyong isa publiko Okay? So yan po mga kababayan. Ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.